Okay guys, so good morning. Today is Sunday, March 22 and this coming week is your CFE week na. So sabi ko last na yung nakaraan and titingnan ko na lang kung merong time for the adjustment or kung makakapag-add pa ng sample problems. And I guess guys, kailangan din. So para lang mas ma-familiarize pa kayo or para ma-recall lang din kayo dun sa mga naging topics natin. Especially dun sa mga topics na nahihirapan talaga kayo. And I think for torsion, that's for power transmission and shear flow. And guys, yung sa mga indeterminate ng thermal, sa indeterminate ng axial guys, yun talaga hindi kasi talaga natin siya mako-cover ng lahat. So hindi ko kaya discuss yun ng lahat ng cases. So ang suggestion ko na lang sa inyo guys is as much as possible, balikan nyo lahat ng naging solving natin before. Or if may time pa kayo, mag-add pa kayo ng mga re-reviewin. Okay, so last na push na, konti na lang naman. So ang pinakamadali lang kasi or pinakamabilis lang na pwede ko pang idagdag sa inyo is of course itong shear flow kasi maikli lang din natin siyang na-discuss. And pati yung power transmission. Okay, so based sa balita ko lang na kung ano ba yung lumabas during the mock CFE, yun guys yung i-discuss natin ngayon. Okay, so ayun guys, for shear flow, diba ang hinahanap sa atin dito, let's read the first problem. Dalawang problem tayo for shear flow, isang problem for power transmission. This is purely for review lang naman, okay? So, the constant wall thickness of a tube with the cross-section shown is 2 mm. Ibig sabihin, constant yung cross-section natin dito, tama? Kung constant yung cross-section natin, ang formula natin will be given tau. For shear stress, we have torque over 2 AOT. O yan, balikan nyo na lang ang concept natin dyan. Kung saan natin na-derive yung formula na yan. Okay? And we have angle of twist, we have TLS over 4G AO square times the thickness. This is for formula for our constant cross section. And again, ang thickness nga natin is given, o lagay natin yung torque natin is equal to 600 Newton meter. Yung thickness natin is constant daw with 2 mm. So this is constant. Okay, so constant yan. So ang unang tanong is the shear stress in the wall of the tube. Ibig sabihin, ang unang natin tanong, okay, for our problem number 1, okay, for our problem or for letter A, ang hinahanap sa atin is ito, which is T over 2 AO times the thickness. Okay? And siguro guys, sige, bago pa lang lahat, since tingnan natin kung ano yung mga hanapin. Ang hahanapin sa atin dyan is the shear stress in the wall. Tapos angle of twist. So tingnan nyo ngayon to. Ano yung mga kailangan natin? Kailangan natin ng AO, kailangan natin ng S. Tama? Kasi meron tayong torque saka thickness. Torque, thickness. Okay? So meron na tayong ganyan. So ang kailangan natin is AO saka si S. So siguro, ano ba to LS? Ayan. Dito na lang tayo mag-base. Okay. Hanapin muna natin yung mga basic parameters na involved dito. Unahin natin si S. Okay, si S guys is the center line perimeter. Pag sinabing center line perimeter, gigitnaan mo to ngayon. Okay, paano ba to? Mula dito, hanggang doon. Mula dito hanggang doon. And, ito medyo challenging to. Ay, bumilog. Teka, ito na lang siguro. Mula dito, pag sinabi center line guys, if yan yung thickness, gigitnaan mo ngayon yan. But don't worry kasi yung dimension na yan, kung mapansin mo, itong 10 mm na yan is mula dito hanggang gitna na. So sabihin, wala ka na yung minus. Same thing with dito sa kabila. Okay. Yan. Okay, so okay na. Ibig sabihin, yan yung kailangan natin. Ibig sabihin kapag perimeter yung hinahanap, yung haba. So ano yun? Diba, pwede natin sabihin na ito muna, which is 30. O di meron tayong 30 mm. Tapos, plus mo na din tong kabila. Sige, this is another 30 mm. Tama? So this is plus another 30 mm. Ngayon kung papansinin nyo, mula dito naman, papunta doon,
pag ganyan, wait lang, gawin natin red para mas mapansin. Mula dito papunta dito, 'di ba? Tsaka mula dito papunta dito, 'di ba pag pinagdikit mo yan parang circle yan. Ay pero sige, dahil gusto niyo naman ng makita isa-isa, 'di ba semicircle yan. So ibig sabihin plus kalahati. And ano ba yung area ng circle natin? Ay sorry, hindi pala area to, this is perimeter. Ano ba yon? Ano ba yung isang buo? 'Di ba guys, ang length ng isang buo natin na to, yung haba natin na to ay tinatawag natin bilang circumference C. Tama. Ang formula niyan is 2 pi r or pi d. Okay? So since kalahati lang muna, ibig sabihin 1/2 ng 2 pi, ano yung radius? We have 10. Eh di ba dalawa yan? So palasan mo pa ng isa. 1/2 2 pi 10. I-solve natin. So we have 30 plus 30, 60 na yun. 60 plus twice or dalawa ng 1/2 2 pi times the radius of 10. So this is equal to 122.83 millimeters. So this is 122.83 mm. Okay na. Now, for the center line area, itong AO na to, ito naman guys yung area na tinutukoy dyan. Yung area na nandito sa gitna na yan. Ayan, itong buo na yan. Yan lang. Yan lang center line area mo. Okay? Hindi kasama yung nasa labas na yun. If ganyan yung kukunin mo, if itong area i-consider mo, paano mo isosolve ngayon yan? Okay? Hindi ba guys, pwede ang gawin natin is i-treat muna natin siya. Okay? I-treat muna natin siya as isang buo. Tama? I-treat muna natin siya as isang buo. Tapos, i-minus natin ngayon itong butas na to. Tama? Minus natin yung butas na yan. So, paano gagawin natin doon? Siyempre, kung titingnan nyo mabuti, kung kukunin mo yung buo, di ba kailangan natin ng buong area ng rectangle? So, if 30 yung pinaka-length niya, ano yung magiging width? Di ba 10 to? Tama? Radius yan eh. And then, this is also 10 hanggang dito. So, kabuuan, this is ilan? Uy, ang galing, 20. Okay? Ibig sabihin, yung buo muna tayo, we have 30 times 20. Ngayon, paano po sir, itong ma-minus natin na to? Paano po yung area na ito? Paano tong area na to? Itong area na i-minus natin na yan. Paano yan? Since dalawa yan, di ba meron tayong dalawang ganyan. Dito din sa kabila. Same thing din sa kabila. Yan yung minus natin. Ano ba yung area ng ano ba yung area ng circle? Di ba we have pi d square over 4 or simply pi r square. Sa buo yun. Okay? Ito is for circumference, we have 2 pi r. For area, we have pi r square. Eh di ba isang buo naman yan pag pinagdugtong mo? O sige, dahil nga ayaw natin ng ano, ma-minusan natin yan ng ano, kalahati ng circle. Tama? O di kalahati ng pi 10 square. Eh may isa pa. O di plus na yan kasi naka-minus tayo dyan ha. Sabihin, isang buo natin inaano. 1/2 ng pi 10 square. Or simply pi r square nga lang. O kansilin mo yan kasi 1/2 plus 1/2, diba? It is equal to 1 lang. O. Okay, sige. O yan. So, 30 times 20 minus 1/2 ng pi 10 square plus 1/2 ng pi 10 square. So, you have 285.84 mm square since area yan. Okay? So, tanggalin ko muna sige, huwag na tanggalin yan para makita yung formula. For solution A, ang hinahanap sa atin is the shear stress which is equal to T over 2AOT. O, di makukuha na natin yan. Tama? Ano yung torque? We have 600 Newton meter. Eh, kailangan natin ng millimeter. So, 600 Newton meter times 10 raised to 3 para maging Newton per mm tayo dyan. Twice ng, ano area natin? We have 285.84. We have 285.84 mm square times the thickness which is, may given tayo doon, which is 2 millimeter.
Yes, tama ba? Yes, 2 mm na constant. So, ito ngayon makukuha natin. So, 600 times 10 raised to 3 over 2 multiplied by 285.84 times 2. This will give us 524.8 MPa. So, ito ngayon guys, yung ating sagot for letter A. For letter B naman, ang hinahanap sa atin is angle of twist, which is equal to TLS over 4GAO square T. By the way guys, this is for constant cross section. Ito guys, formula na to ay for constant cross section. Ibig sabihin, kung constant yung thickness natin na 2 mm, applicable to. Pero yung susunod na problem natin, hindi. Kasi yung susunod na problem natin is non-uniform yung cross section niya. Okay, mamaya na yun. So, ito muna. Sir, ba't ganun? Based on the problem, if yan yung formula ang gagamitin natin, tama, meron na tayong torque, meron na tayong S, meron na tayong AO, but sir, meron din tayong G, pero wala tayong length. Okay guys, ito yung pinaka sir, nagtatanong sa during exam, sir, ano po yung length, ganyan. Pag ganun guys, titingnan nyo yung pinaka unit. Okay? Titingnan nyo guys lagi yung pinaka unit. Minsan nasa choices dyan, ang angle of twist nakalagay dyan, degree per meter, or degree per inch, or degree per feet, degree per feet. Meaning guys, kapag ganyan, i-consider mo na 1 meter yung length nung sinosolve mo. Always yon. Kapag walang given na length, i-consider mo as, tapos may ganito yung nakalagay, and ganyan, degree per meter or degree per feet sa choices. Always assume mo na 1 meter. Ibig sabihin nun, yun guys, yung angle of twist, kada isang metro. O paano mangyayari yun? Sige. So, we have theta is equal to TLS over 4GAO square T. Multiply mo ngayon to parehas ng 1 over L. Yan, 1 over L parehas yan. So, ang mangyayari dyan, we have theta over L is equal to T, di ba makakancel na dito, we have TS over 4GAO square. Tama? Kung ganyan yung case natin, ibig sabihin, di ba ito yung degree, ito naman yung length, or unit ng length is meter. For example, in this case, we have meter. Okay? So, ang gagawin natin, ayan na. Theta over L is equal to, ano yung torque natin? We have 600 times 10 raised to 3. Again, we have, ang kailangan natin is naka-Newton millimeter. Kasi naka-millimeter lahat ng dimension mo. You have 122.83 millimeter na S, or center line perimeter. 4 times yung G. Ano ba yung G natin? Yung G value natin dito is 80 GPa. So, we have 80 times 10 raised to 3. Kailangan na maging MPa niyan. So, 80 times 10 raised to 3. And we have AO natin na 285.84 square times at, sorry, may nakalimutan ako dito. May T pa pala dito. Okay, may T pa pala dyan. Nasa yan, hindi ko na, sorry. Wala na. Ayan, may T pa pala. And then times 2. Ang lilito sa atin dito guys, kung mapapansin nyo, if solve natin to, this is 600 times 10 raised to 3. Multiply by 122.83 for 80 times 10 raised to 3, 285.84 times, square multiplied by 2. Ang lalabas natin dito is naka-millimeter pala siya kasi. So, we have 1.41 times 10 raised to negative 3 rads yan per millimeter. Okay? Ngayon, by cancellation of units, lagi kong tinuturo, this is times. If you want to get read sa millimeter na yan at gusto mo maging meter yan, so, in every 1,000 millimeter, you have 1 millimeter. You have 1 meter. So, ka-cancel out mo yan. So, matitira na lang sa'yo sa baba is in meters. Now naman, so okay na. Ang matitira sa'yo dito is 1.41 rads per meter. Ayan na. Kaso, ang nakalagay sa choices is meron kang degree per meter. So, yung rad naman, if you convert mo yan, in every 2 pi rad, you have 360 degrees. So, makakancel yung rad mo,
ang matitira is 1.41 times 360 over 2 pi. And makukuha mo is 80.8 degrees. And again, this is for or as meter. Okay, so ito na yung sagot natin yan. Pero kung halimbawa guys na hindi nyo rin naman siya i-over ganyan, basta i-treat nyo lang lagi na 1 yung kanyang haba. So kung ganun yung gagawin mo, ayun, makukuha mo pa rin naman si 80.8 degrees. Okay guys, for problem number 2 naman, basahin natin. A steel tube with a cross-section carries 50 kip in torque. Determine the maximum shear stress in the tube and the angle of twist per foot length. O yan, ang sinabi na, per foot length. Use G is equal to 11 times 10 raised to 6 for steel. So again, hanapin muna natin guys yung mga gagamitin natin. But the formula, in this case, this is for non-constant or non-uniform thickness. Kasi kung mapansin nyo guys, yung itong portion na to, wait lang. Itong portion na yan, tsaka ito, ang thickness is 1/8 inch. And ito naman guys is 3/8 of inch. Ibig sabihin, magkaiba sila. So, ibig sabihin, ang formula na gagamitin natin dito ay for non-uniform cross section. In this case, okay, ayan, may adds na naman. In this case, for shear stress, ganun pa rin naman. We have, ano ang formula natin doon? We have T over 2AO times the thickness. Tama ba? Yes, tama. So, yun ang formula natin. Okay? And for angle of twist lang tayo mababago dahil instead na TL over 4GAO tayo. Di ba ang formula natin dyan pag for non-uniform cross section is we have TL over 4GAO square. We have S1 over T1 plus S2 over T2. Okay? So, ano yun? So, hanapin muna natin, guys. Unahin natin si, ulit, is for center line perimeter. Much better, guys, if si center line perimeter muna. Ayan muna ang hanapin natin. Okay? Now, okay, in this case, guys, okay, kung titingnan nyo mabuti, hanapin nyo yung magkakamuka, yung thickness. In this case, nipisan natin. And red. In this case, guys, ang magkakamukha thickness dyan is, di ba, eto, tapos eto. Yan lang naman, di ba? Yan lang yung 1/8. So, hanapin mo yung center line yan. Mula dito, hanggang gitna doon. And of course, mula dyan, hanggang doon sa pinaka baba. Kundi pa. Yan. Okay, yan guys yung hahanapin mo. Yan yung S1 natin. Sige, pangalanan natin siya as S1 dahil, dahil siya yung ating, center line perimeter na may thickness na 1/8. Okay, for S1, lagay siguro natin dito, this is 1/8 inch. Tapos mo yan. So, in this case, ang pagkaplasin mo is 3, tama? 2, tsaka, since radius yan, pag ginanon mo dito yan, di ba 3 din to? Okay? So, 3 din to. Okay, 3 inch din yan. So, ibig sabihin, ang center line perimeter is the total length. We have 3 plus 2 plus another 3. So, we have 3 plus 2 plus another 3. Or this is equal to 8 inch. For S2 naman, ito ay may kapal na 3/8 of an inch. So, this is equal to, ito naman yun. Saan ba yan? Wait lang. Gawin natin siyang yellow. Okay? Ito naman yun. Mula dito hanggang dito. Tama ba? Wait. Mula dito hanggang dito. And then, wait lang. Mula dito sa pinakataas hanggang dito, at mula dito naman papunta dito. So that's quarter circle naman. So for S2, okay, for S2, yes. 'Di ba yun, etong portion na to is equal din sa 2 inches. Okay, kung titingnan niyo yung kabila, di 2 inches 'yon. So 2 plus mula dito hanggang dito. Okay, and again guys, ang buong circle natin, ang circumference niyan, circumference tayo, no? Ang circumference niyan is 2 pi r
ang area niyan is pi r square. So, based on radius yun. So, since nasa circumference tayo, length yung kailangan natin, circumference yung gagamitin. Therefore, 1/4, kasi quarter circle nga, 1/4 ng 2 pi 3. So, this is equal to ilan? So, 2 plus 1/4 ng 2 pi multiplied by 3. So, this is equal to 6.712 inches. 6.712 inches. Okay, so meron na tayong center line. Sorry, hindi pa natin nakukuha yung buo niyan. Pagka-plusin mo yan mamaya. Anyway, pero kailangan pa rin natin guys yung ayan, kaya nilagay ko na dyan pala kung anong thickness sila kasi kailangan natin mamaya yan. Okay? Now, for area naman, for the center line area, ito medyo madali lang to. Bakit? Kasi, una, ang kailangan lang natin, di ba? Ang kailangan lang natin is is etong nasa buo na yan, etong buo na yan. Pero guys, tandaan nyo, nasa gitna lang nung, from mula dun lang dun sa center ng tube. Okay, so paano tayo magagawa yan? Diba, kailangan natin lang pagplasin is eto. Yan munang area tayo na yan. Pag kinuha mo area na yan, diba, this is simply 2 times 3. Ganun lang. Okay? Okay, first area number 1, diba, we have 3 times 2 lang. Okay, tapos paplasan mo lang siya nung area na to. And by the way, ang area na to ay area ng quarter circle. We have pi r square for area ng buong circle. 1/4 lang kailangan natin kasi nga quarter. Therefore, we have 1/4 pi 3, yung radius natin, square. So, this is equal to 3 times 2 plus 1/4 pi 3 square. So, this is equal to 13.069 inches square. So, okay na yung mga parameter natin. Pwede na tayo mag-proceed sa solving. So, for letter A, we have shear is equal to torque over 2 AOT. By the way, ano ba given na torque natin? Ang given na torque natin is 50 kip inches. So, kailangan natin siya i-multiply in pounds per inch para maging PSI. So, in that case, okay, we have, ilan daw? 50 kip inch. So, we have 50 kip per inch. In every 1 kip, there's 1,000 pounds. Okay? So, makakancel yan. Okay? And then 2, ano yung AO natin? Ang AO natin is 13.069 inches square. And we have thickness. And by the way guys, yung thickness na pipiliin nyo dito, pag gaganito pag non-uniform, I always choose the smaller. In this case, 1/8. Okay? Lagyan ko nga ng note para matandaan. For non-uniform, always choose smaller value. Smaller thickness. Okay, so in this case, ano yung masasolve natin? Okay, ang masasolve natin for, is 50 times 10 raised to 3 to 13.069 and then 1/8. This is equal to 15,303 PSI. 15,303 3.39 PSI. O ngayon, nakalagay. Yes sir, KSI nakalagay doon. Di babaguhin mo. So, 15,303.39 PSI. Ibig sabihin kasi nito guys is pound per inches square or pounds per square inch. So, pounds per inches square. Ngayon, in every 1 kip, kasi gusto mo mo ng KSI, ang KSI naman is kips per inches square, ilang pounds yun? So, we have 1,000 pounds. So, cancelin mo to. Divide mo lang pala ng 1,000 yun. So, masasolve mo na is 15.303 KSI. So, ganyan lang guys. Ganyan lang laging tandaan para hindi kayo nalilito. Okay, anyway, kung ako man yan, kung ako naman yung nasa may kalagayan nyo, hindi ko na siya i-convert. If nasa choices is 15.303 KSI, 16.78 KSI, ito na yun. Alam mo naman na sa 1,000 lang siya di-divide. So, yan na yan. Okay, so, that's for sample problem. Ay, hindi pa pala. Sorry. Now, for B naman, we have the angle of twist. Sa angle of twist naman natin dito is given as TL over 4G AO square. Tama? S1 over T1
plus S2 over T2. And again guys, wala tayong given na length kasi naka per length. Ayan ang sabi sa problem sa atin is per twist per foot length. Ibig sabihin per 1 foot. Per foot length. Then multiply mo ulit, mawawala dyan yan, di ba? So ito naman pupunta sa atin. Ngayon, diretso ko na siguro, ano yung torque natin? We have 50 times 10 raised to 3. Tama? And 4. Ano yung G? G natin is 11 times 10 raised to 6. And naka-PSI na yan. I-input mo na lang agad. 11 times 10 raised to 6. And then, yung AO natin is given as 13.069. Huwag kakalimutan to. Naka-square po yan. Okay? And then, multiplied. Okay? Teka nga. Ang pangit na to. Nakagitna. So, we have 50 times 10 raised to 3. So, ang S1 natin, ay nakompute natin kanina na ang S1 natin is 8 inch. Tama? 8 na ang thickness kasi nun is 1 over 8. Tama? And then plus, yung thickness ng 2 natin is given as 6.712. So, this is 6.712. Ang thickness niya is 3 over 8. In this case, ang makukuha natin for angle of twist per foot length is, by the way, naka-inches yan guys ha. 50 times 10 raised to 3, 4, 11 times 10 raised to 6, 13.069 square, don't forget, 8 over 1 over 8, plus 6.712 over 3 over 8. So, this is equal to 5.44 times 10 raised to negative 4. Okay, this is rads per inches. And again guys, ang kailangan natin is degree per foot. Okay, edi unahin natin si rad. In every 2 pi rad, we have 360 degrees. So, makakancel to. Tama. Ngayon, mamaya na yan. Siguro, tuloy-tuloy na tayo. Kung kakancelin naman natin si inches, ilagay mo siya sa taas. Okay, wait lang. Ilagay mo siya sa taas. And then, for feet. Ngayon, sa isang feet, ilang inches? So, we have 12 inches. So, cancel out ito. This is equal to 5.44 times 10 raised to negative 4 times 360 over 2 pi times 12. This is equal to 0.375 or 0.375 degrees per foot. So, ayan, isagot natin. Okay. So, tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung units pagdating sa mga problems na ganito. Kaya una pa lang, di ba, from the very start, ang pinagawa ko na sa inyo agad is gumawa kayo ng unit conversion. Kasi yan guys yung magbubuhat talaga sa inyo even for the future. Especially sa mga subjects like geotechnical and hydraulics, sa design subjects, yun talagang units guys ang kapangyarihan ng engineering. Okay? So I hope na i-digest nyo siya, i-embrace yung pilit, aralin yung pilit. Kung marami kayong time, mag-convert kayo ng mga units para diyan kasi iikot yung concept. Meaning, ano ba yung per unit length, per unit ganyan. So, yan yung pinakamahalagang part ng solving natin, the units. Okay? So, una pa lang talagang pinapadigest ko na siya sa inyo. Some of you naman is in-embrace talaga nila, as in nakikita mo naman na ganyan po, ganyan po yung unit, ganyan. So, ayun siguro, nakakaano kasi talaga yan. I mean, even in me, nung college, parang hindi ko din in-embrace mabuti yung units na yan. Basta, plug-in ako ng plug-in, saksak ako ng saksak, kung ano lumitaw, yun yung sagot. But, during the review, na-realize ko kung ano yung importance ng unit. It will save you time. Kasi, hindi mo na kailangan mag-resolve kung meron ka mang hindi nakita. Okay, so yun guys. So, ayun lang. So, this is for shear flow. Okay? Okay guys, so down for the last problem. Ito naman is one problem lang but gusto ko lang i-recall sa inyo yung concept ng power transmission. Okay? Guys, let's read the problem first. The steel shaft with two different diameters rotates at 4 Hz. The power supplied at gear C or to gear C is 55 kilowatts, of which 35 kilowatts is removed by gear A and 20 kilowatts is removed by gear B. Unang tanong is find the maximum shear stress in the shaft
and find the angle of rotation of gear A relative to gear C. Use the value of G equal to 83 GPa for steel. Guys, di ba for our problem, ayun yung ito yung gear natin, di ba? Wait nga lang. Wait lang. Okay. Ayan. Ang sabi diyan guys, okay, ang concept lang naman kasi ng power transmission is, okay, for example, in this case, sa mga gears na ganito, iikot tayo in supposed direction. Okay? Ibig sabihin, ano ba yung tinitreat natin as positive always dito sa torsion? Di ba meron tayong, kasi bahala ka mag-decide yan eh. This is your sign of, bahala ka mag-sign convention dyan eh. Pero siguro, ang gawin na lang natin is lagi natin nakasanayan that to the right is positive. Meaning, yan yung positive direction ng rotation natin. Ngayon, ibig sabihin, yan yung intended direction ng ikot natin. Ngayon, ano gagawin ng power? Yung power natin na yan guys, yan lang guys yung nagdidikta kung ano ba yung torque na i-apply natin doon sa gear natin para umikot. At ano rin yung nire-remove natin. Pag sinabi naman nire-remove, inalis, o iba pang term na katulad nun, okay, ibig sabihin lang nun, ino-oppose nung power na yon yung direction nung supposed rotation. Okay? Ngayon, para saan ba to? Lagi tandaan guys na pag meron tayong power transmission, simple parang conversion lang yan. I-convert mo lang yung power into torque. Paano ba kasi tayo makakuha ng torsional shear stress? Diba? Kung wala tayong torque. Okay, in this case, diba, yun ay power over 2 pi F. Sabihin, kailangan lang natin kunin yung torque sa gear na yon para makapag-proceed tayo sa torque diagram. Okay? Kasi ang kailangan natin dito is ano yung na-experience ng mga member na yan. Okay, isa-isayin natin. Ang sabi, the power supplied to gear C is 55 kilowatts. Ibig sabihin, pag sinuplayan along the positive direction. Kung ganun, if positive yung direction natin, therefore, papunta sa kanan, this is 55 kilowatts. Now, of which 35 kilowatt is removed by gear A. Yung gear A natin is ni-remove sa system, therefore, i-oppose niya yung supposed direction ng rotation, siya naman ay babalik. Wait lang. Siya naman ay babalik, which is this is ilan? We have 35 kilowatts. And sabi dyan, 20 kilowatt is removed by gear B. Ito, ni-remove din sa system. This is 20 kilowatt to the, wait lang, ang pangit. Okay. This is 20 kilowatt naman na papunta sa left kasi ni-remove. Now, in that case, pwede na tayo mag-convert or maghanap ng torque based on the given values ng power. So, unahin natin si gear A na lang. Sige, for A, we have 35 kilowatt. Kailangan natin is naka-watts lang yung power natin. Okay? Okay? 35 times 10 raised to 3. Okay? Yun guys yung ating power. Laging tatandaan na watts yung kailangan na unit ng power natin. Since naka-kilowatts yan, i-multiply mo lang ng 1,000 or times 10 raised to 3. Next is 2 pi. Ano yung F? Ang value ng F natin dito, sabi dyan, is the steel shaft with two different diameter rotates at 4 Hz. Okay, yun guys yung frequency natin. So, times mo lang siya sa 4. Okay? Next, teka lang, mamaya pala. So, solve muna natin to. 35 times 10 raised to 3, 2 pi times 4. This is equal to 1392.61. 1392.61. Ang unit na nito guys is Newton meter. Okay? For the conversion of units, balikan nyo na lang ulit yung concept. Ang mahalaga lang naman dito is yung pagsosolve natin. Next is, for TB naman, we have, sabihin natin, meron daw tayo in-apply na 20 kilowatts. So, this is 20 times 10 raised to 3. And we have 2 pi, same lang yan, 4. So, this is equal to 20 times 10 raised to 3 over 20 times 4. This is equal to, wait lang, mali. 2 pi pala.
This is 795.77. This is 795.77 Newton meter. Okay, and for torque ni C, this is equal to 55 times 10 raised to 3, 2 pi times 4. This is equal to 55 times 10 raised to 3, 2 pi 4. This is equal to 2188.38 Newton meter. So, yun lang. Ibig sabihin, yun lang yung katumbas na torque ng value ng power na inilagay natin dyan. Sa TA, ang equivalent natin dito, for 35 kilowatt, we have 1392.61 Newton meter. Para naman sa 20 kilowatt, we have 795.77 Newton meter. And para naman sa 55 kilowatt, we have 2188.38 Newton meter. So, meron ka ng torque, pwede ka nang mag-torsion diagram. Tama? Kumukulo na itsyon ko Okay, sige, mamaya na may-ari naman. So, una, is since pa-left tayo, yung 1392, di ba bababayan? Mula dito, bababa dito. Tama? This is 1392.61. And then again, constant dito. Kaso, pagdating dito, yung 795.77 is still pakaliwa. Meaning, ipa-plus mo siya sa magnitude ng 1392 kasi negative kayo parehas, di ba? Negative 1392.61 minus 795.77, di ba magiging negative 288 yan? Negative 2188.38 yan. So, hanggang dito, constant yan. Tapos, dito mo palang ipa-plus, paangat, yung 2188, kaya babalikan ng 0 plus 2188.38 equal to 0. So, ibig sabihin, okay, this is 1392.61 Newton meter. Ito naman is 2188.38 Newton meter. Yan guys, yung internal torque na na-experience noong cross-section natin na to. Okay? So, sabi yan, hanapin daw natin yung maximum shear stress. Pag ganito guys, na magkaiba yung diameter, wag nyo basta-basta pipiliin. Mas malakas yung 2188, yun ang maximum. Kasi kung titingnan nyo, malaki yung diameter niya. Meaning, mas malakas pa rin yung resistance niya. So, hihina pa rin yung stress natin yan. Pag ganyan yung nangyayari, wag nyo kayong kakabira ng bira, no? Kasi pwede naman na, tama naman, by concept, kung pag mas malaki yung torque, kung saan mas malaki torque, na di maximum only for constant cross-section. Hindi nga constant yan. Kasi yung una, yung AB, 55, yung BC is 65. So, isolve na natin parehas. Okay, tamad. Okay? This is equal to TR over J lang yun, di ba? TR over J. So, ang T natin is 1392.61 times 10 raised to 3 lang. Kasi Newton naman na siya. Kailangan lang natin gawing millimeter. Okay? And then, for R naman is 55 yung diameter na yan, yung bilog na yan, di ba? Ano yan? 55 over 2 radius natin. Okay? Tama? Now, ano ba yung J natin? Ang J natin for solid circle is pi d raised to 4 over 32. Tama ba? Kung tatandaan nyo pa, yan na yun. 1392.61 times 10 raised to 3. We have 55 over 2. We have pi 55 raised to 4 over 32. This is equal to 42.63 MPa. And for shear naman sa BC, this is equal to 2188.38 times 10 raised to 3. Ang diameter natin is 65 over 2. And then we have pi 65 raised to 4 over 32. So, this is equal to 2188.38 times 10 raised to 3, 65 over 2. We have pi 65 raised to 4 over 32. This is equal to 40.58 MPa.
A. Kung titingnan nyo, ayan, kung ito ginawa nyo, kung ito lang, kung dito lang kayo nag-base sa torque at di kayo nag-base sa cross-section, mapapansin nyo na mali na agad sagot nyo. Bakit? Dahil mas malaki pa rin ito. Ibig sabihin, yan yung maximum stress natin. So, for our answer, ito yung sagot natin yan. Okay? Now, governs. Lagi ko, governs. O, hindi na lang. Ano lang. Oh, yes. Okay? Ito, oh, no to. Yan, hindi yan yung sagot natin. Okay? Now, ang tanong pa sa atin dyan is for the angle of twist. Ang sabi sa atin, angle of twist. Eh, di ba, ang formula natin for angle of twist is simply TL over JG. Tama? For angle of twist, this is TL over JG. Guys, ito ay para sa para sa hindi to based on the shear flow. Iba na yun na. Ito yung regular na or yung classic natin na formula for angle of twist, TL over JG. So, but in this case, constant sila. I mean, hindi sila constant ng cross-section, meaning magkaiba sila ng J. Tama? Magkaiba sila ng J dyan kasi hindi constant yung cross-section. May 55 saka may 65. Magkaiba ng J yan. Pero pareha silang still na G. So, pwede mo nang ilabas yan, di ba? So, pwede tayo mag-formula dito. This is for A. For B naman, pwede natin gamitin na formula is for angle of twist. Di ba pwede natin ilabas yung G. Tapos, mangyayari na lang is summation ni TL over J. So, ibig sabihin, yung theta natin is 1 over 83 times 10 raised to 3 multiplied by, ngayon, mahalaga dito yung sign. Okay? Mahalaga yung sign. Bakit? Kasi magkokontrahan yan. Ngayon, kung kabud mo lang pagpa-plus-plusin yan, is mali ka na. Kasi paano pag halimbawa nag-positive yung isa? Ibig sabihin, kukontrahin niya yung negative torque mo. So, magkukontrahin dalawa na yun, liliit yung angle of twist. Since parehas negative to, lalaki yung angle of twist niyan. So, i-consider nyo na lagi yung sign pag ganito. So, we have 1392.61 times 10 raised to 3. Ang length natin is 4 times 10 raised to 3. That's the length nung una, 4 meters. Kaya ginawa natin millimeter. Ang J natin dyan is pi. Yun, ulitin lang natin yan. 50 over 4. 32. Minus 2188.38 times 10 raised to 3. Multiplied by 2 times 10 raised to 3. Yun yung guys yung natin. And we have pi 65 raised to 4 over 32. Ang angle of twist na makukuha natin dito, tama? Ito lang, 1 over 83 pi. So, mag-negative lang yung mo. Pero since same nga sila ng direction, pwede mo lang gawin positive yan. Pero, yun. So, we have 0.10479 rads. Yan makukuha mo sagot dyan. Or negative, ganyan. O di multiply mo times 360 degrees 2 pi. This is equal to 6.00 degrees. Okay? Ngayon, ang kaya ko pinapa-include sa inyo, yung sign na to. Okay? Kasi nga yan, nagkataon lang guys na naka-negative yan. Sige, lagay natin negative dito. Ibig sabihin, negative 6 degrees from the reference axis yan. Okay? Ngayon, paano guys? Pag halimbawa na yung torque mo dito is nandiyan sa positive. For example, this is 2188.38. Ayan, for example lang ito na yung sagot natin ito yung 6 degrees na to pero bibigyan ko lang kayo ng example. Diba magiging plus to? Okay? So, pag sinolve mo yan, teka lang ang mangyayari naman side dyan is 0.044 rads. Okay? So, pag minultiply mo ng 360 degrees yan over 2 pi times 360 over 2 pi, this is equal to negative 2.55 degrees. Ano yung gusto kong ipakita sa inyo? Negative 2 point yan. So, yan. Ibig sabihin, liliit yung angle niya. Kasi nga, nagkukontrahan sila. Meaning, instead na 6 degrees yung maging rotation nila from point A to point B, dahil nga kinontra na itong 2188.38, ang magiging rotation na lang from point A to point B, ay point C, nung gear mo, or nung buong shaft mo, is 2.55 degrees na lang. So, yun lang naman guys is another just in case lang. Okay, but again, ang sagot natin talaga is 6 degrees at naka 6 degrees, teka lang,
6 degrees, tapos ayan talaga. And then, etong part na to, wait lang, tatanggalin ko lang Itong part na to, naka-minus yan. Dahil nga, same silang direction, parehas negative yung torque. And, wala itong taas na to. Wala yan. Okay? Just in case lang yan. Okay, so yun. That's for problem number 3. Okay.